Nakaiyak ako eh. Kung gaano ka mabuti si Daniel sa akin. Uy, anong nangyayari? Hindi pa man ako magregla. Bakit emosyonal ako masyado? Hey guys! Welcome back to my channel! So today, another chikahan naman dahil gusto kong gumawa ng remake nung video ko na How I Met My Boyfriend. So dahil ngayon mag-husband and wife na kami, How I Met My Husband. Gusto kong gumawa ng bagong video na ganito dahil nabash ako nung aking video na yun dahil kakasabi ko ng guys, siguro sa 10 minutes na video, no? Nakasabi ako ng mga 100 guys. So ngayon, itatry natin na hindi ako magsasabi ng guys ha. Isahan na natin guys ha ang ating kwento. Nagkakilala kami ni Daniel guys. Ano ba? Uy! Kilala talaga kami ni Daniel hindi dahil sa dating app, hindi sa online dating sa mga computer, hindi sa mutual friends. Nagkakilala kami ng dahil sa nanay ko. So, ayun, si Daniel, engineer po yan siya. Nung time na yun, nagtatrabaho siya sa Siemens company. Mostly talaga dito ng mga engineers, mga programmers, ganun. Pinapadala yan sila sa iba't ibang lugar sa Asia. Doon yan sila magtrabaho noon ng mga 1 week, 2 weeks. Meron din iba na doon na talaga sila magstay. Pero si Daniel, pinapadala siya doon ng mga 2 weeks, 3 weeks. Yan. Yung time na yun, mga January 2016, napadpad si Daniel sa Shenzhen, China. So, dyan kami dati nagtatrabaho. Nung time na yun, hindi pa ako nagtatrabaho doon guys ha. Ang nanay ko pa lang. Doon siya kumain sa restaurant na pinagtatrabahuan ng nanay ko. So, yung nanay ko, singer man doon. Genre niya talaga ay rock. Yung mga Highway to Hell, mga ganun-ganun na mga kanta ba. So, si Daniel, mahilig masyado yan siya sa mga rock songs. Kami kasi doon, kapag break time namin, kinakaibigan namin ang mga customer, tapos maglapit kami, sabihin namin na, how are you, sir? How are you, ma'am? Ganun. Kasama ko ang nanay ko at ang stepfather ko. So, yun, nagpunta siya kay Daniel at nagkausap sila ni Daniel. So, yun na no, chika-chika sila ng nanay ko. Sabi pa ni Daniel, wow, you're so good. You're a good singer. Grabe na masyado ang chika nila ni Daniel no, na parang sobrang close na talaga nila. And then, ang nanay ko, tinanong niya si Daniel, sabi niya pa, how old are you? And then, si Daniel that time, he was 26. Sabi pa ni Daniel, I'm 26. Sus, alam niyo bang sinabi ng nanay ko? Ha? You should marry my daughter. So, yun ang sinabi niya, no? Binugaw ako ng sarili kong ina. At, yun na. Binigay ni Daniel ang number niya sa nanay ko. And then, luto ata yung nanay ko sa bahay na tinitira namin sa China. Noong time na yun, wala pa ako doon ha. Nagluto siya, tapos yung mga kasamahan ni Daniel, pumunta doon sa bahay namin. Ganun kasi kami doon guys, magkaibigan kami ng mga customer, tapos ang stepfather ko nandyan din, so mga close na masyadong mga customer, kaya magbalik-balik talaga yan sila doon sa bar na pinagtatrabahoan namin. Mga after 2 weeks noon, bumalik na si Daniel dito sa Netherlands. Ang nanay ko nag-send ng number ni Daniel na may picture na ganito. Sus, ako nag-heart talaga ang mata ko guys, no? Hindi talaga ako mahilig sa foreigner dati and never akong nagka-boyfriend ng foreigner. So, yun na, no, hala, kagwapo niya ba? Uy, ganun ako ba? Sus, ang nanay ko, alam niya, nung sinabi sa akin, sabi niya pa na, oh, yan, oh, i-message mo yan para matuto ka mag-English. I-message ko na si Daniel, sabi ko pa, hello, how are you? Ganun ba, mga pasimple-simple na mga English ba? Kaya baka hindi kami magkaintindihan. Tapos, nung time na yun, hindi siya maniwala na anak ako ni Garner, yung nanay ko. Akala niya, ang nanay ko lang ang nagbe-message sa kanya at pinaglalaruan siya ba? To sabi niya pa na, is this you, Garner? Are you making fun of me? Sabi ko, no, this is Garnet, her daughter. Siguro mga 1 week pa bago ko siya na-convince talaga na ako talaga ito. So, yun na, naniwala na siya kasi matakot talaga ako mag-video call dati dahil sa pag-English. Natatakot ako kapag tumatawag siya. Uy, decline, cancel. Hindi ko talaga pinapakita ang muka ko. Minsan, iganon ko sa taas. Basta mahiya ako, uy.
Ay, wala lang talaga eh. Ganun ko sa ano ba, ang camera sa kisame ba, para lang talaga patahin niya ulit ang video call. Hanggang sa mga 2 weeks ata na nagka-chat kami, tapos sabi niya pa na, parang hindi niya na ako masyadong kinakausap ba. Sabi niya pa na baka matanda ka ha, na baka 60 years old na daw ako, kaya daw hindi ko pinapakita ang mukha ko dahil picture lang daw, baka kinatfish ko daw siya at kumukuha lang ako ng mga picture sa Google. Ganun yung mga sinasabi niya ba. So yun na, video call ko na siya. Ganun. Hello, how are you? Tapos grabe, kagwapo ni Daniel, guys. Marunong man talaga ako mag-English, no? Patakot lang ako kay baka hindi kami magkaintindihan. Tapos nung time na yun, wala pa akong confidence na magsalita-salita ng English. Kaya ayaw ko talaga na nagtatawagan kami. Gusto ko yung text-text lang, ganun. Kay para ma-translate pa ng Google kung may gusto akong itanong or ang ano ba, ang tama ba ang spelling, ma-search ko pa sa Google. Hanggang sa palagi na siyang tumatawa. Palagi na kaming nag-video call. Palagi na kaming nag-uusap halos araw-araw talaga. And nung time na yun, parehas kaming broken-hearted. Si Daniel, naloko yan siya ng 4 years niya na girlfriend, no? At ako, kakahiwalay ko lang din sa kinakasama ko. Ako, guys, grabe ko talaga malas sa lalaki. Malas talaga ako dati. Kaya alam nyo, kapag naiisip ko yung mga nangyari sa akin noon at naiisip ko kung gaano, makaiyak ako eh. Kung gaano ka mabuti si Daniel sa akin. Uy, anong nangyayari? Hindi pa man ako magregla. Bakit emosyonal ako masyado? Kung gaano siya ka mabuti sa akin, naisip ko talaga na in God's time, binigay niya sa akin, no? Dati yung atat ako masyado na magkaroon ng relasyon na perfect ba. Hanggang sa na ano na lang good ako, na napagod na lang ako dahil yung mga basta manloloko, sinungaling, ganun yung mga naging karelasyon ko noon. Kaya grabe ang pasalamat ko na binigay si Daniel sa akin, na nakilala ko siya. Kaya kayo, wag kayo talagang maging atat dahil ang Diyos palagi siyang merong plano para sa inyo. Pag failed yung mga relasyon ninyo, okay lang yan, wag nyo problemahin. Tapos naging failed na naman, okay lang yan, wag nyo problemahin. Dahil darating talaga ang tao na para sa inyo. Yung time na hindi ko pa kilala si Daniel at hindi pa kami nag-usap noon, sinabihan ko na talaga ang nanay ko na gusto kong sumunod sa kanila sa China. Dahil nung time na yun, broken hearted nga ako at gusto kong makalimot. Nakilala ko si Daniel nung nagpa-process na ako ng papers papuntang China. Nung nasa China na ako, ganun pa rin ang routine namin, no? Palagi kaming nag-uusap, video call kahit may trabaho, nakatingin siya habang kumakanta ako. Yun yung mga routine namin dati. At sa umaga na din ako natutulog dahil na nga sa time difference nila. Hanggang si Daniel, na-assign siya sa Singapore at ako, pauwi ako noon ng Pinas. I-process ko pa yung iba ko pang papers. Dahil malapit na lang si Daniel, nasa Singapore na lang siya at nasa Pinas ako, yun na yung time na nakapagdesisyon siya na puntahan na ako sa Pilipinas. Pagkatapos ng trabaho niya doon sa Singapore, no, nag-take siya ng 2 weeks vacation. So, nung time na yun, nasa mga 3 months na kami nag-uusap ni Daniel. 3 months na kaming LDR noon, na palagi lang nag-video call, nag-message, na hindi pa kami nakikita. After 3 months, yun na, nagkita na kasi sa Pilipinas, guys! Grabe talaga ang kaba ko nung magkita na kami. Siguro mga ka-10 ako nag-toothbrush noon. So yun na, no, sa airport na, naghintay-hintay na ako. Nung dati pa lang, nagsabihan na talaga kami, uy, ang height ko ha, 4'10 lang ako ha. So pag ganyan-ganyan na siya ng mga, measure tape ba? So sabi niya, ay, taga dito pala kita, ganyan da, ganyan. Pero nung nag-measure ako dati, guys, ang masabi ko na, hindi man siya masyadong matangkad. Sus, pagkakita na namin sa airport, ang nasabi ko talaga sa sarili ko, huy, higante! Tapos alam niyo ba, ang first impression din daw sa akin ni Daniel is, oh my gosh, she's really small. Wits lang, no, higanti at diwindi, okay lang. Time na yun, super duper duper init sa Pilipinas at naka magic skin ako, yung mag-peel ang muka ba, na matakot ako mainitan dahil baka masunog ang muka ko. Si Daniel nandun na sa labas ng airport, naghihintay. Hindi niya man alam na, di ba, sa atin sa Davao, magdirect ka lang man diretso para makalabas ka na siya. Naghintay talaga siya doon sa labas ng airport. So, ang ginawa ko,
yung driver ng taxi, sabi ko, kuya, pakikuha nga nung yung pinakamatangkad doon na lalaki, yung higante doon, no? Pakikuha, sabihin mo, nandoon si Garnet. Puntahan niya na si Daniel. Ang sabi ng driver na, hello sir, Miss Garnet is waiting for you in there. Tapos nung nagkakita na kami, wala talaga kami nag-hug or nag-kiss. Basta hinila ko lang siya papunta doon sa taxi, sa loob ng taxi dahil sobrang init talaga guys. At natatakot akong mangitim nung time na yun at masunog ang muka ko. So hinila ko lang siya no. Nasa taxi na kami, hindi talaga ako nagsasalita at gusto niya ako makita yung ginagano. Kinikilig ako pag naisip ko ito. So si Daniel, ganun talaga sa akin. Tapos ako nakatingin talaga ako doon. Nandito siya ba? Dito siya na side. Tapos nagagano talaga ako. Hindi ako nagsasalita Mahiya ako kay baka ang English natin ba? So sabi, ginanon niya ang mukha ko. Sabi niya, you're super beautiful. Buang, naka-magic skin yan daw. Yun na, dumating na sa hotel. So, alam nyo na, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sa 2 weeks na nagstay siya doon, minake sure talaga namin no na maging masaya yung pagstay niya doon ba. Pinakilala ko siya sa mga kaibigan ko, tapos tinala ko siya sa bahay namin, pinakilala ko siya sa pamilya ko, tinala ko siya sa street food. Grabe, first time nakakain ng mga labang loob ni Daniel, mga isaw, ganun ba, mga liver, tapos may ulo pa ng manok. Pinasakay ko din siya ng jeep. First time niya nakasakay ng jeep at na-ignorante talaga siya guys. Pag ganun talaga siya, kulang na lang ilabas niya ang ulo niya sa bintana ba. Ay, kahit saan talaga siya tumitingi. Sa 2 weeks na yun, hindi ako umasa na ipagpapatuloy pa namin. Pero gusto ko. Ayoko lang talaga umasa dahil, alam mo na, yung masaktan lang ako. So, iniisip ko na, baka pagbalik niya doon, ayaw niya na sa akin. Kasi syempre naman ang height ko, diba? Oy, Diyos ko Lord, parang duwinde. Pero height doesn't matter na ngayon dahil pag nakahiga kayo parehas, magpantay lang din yan. Kaya kami ni Daniel, palagi kami nakahiga. Bumalik na siya ng Netherlands at tuloy-tuloy pa rin yung aming pag-uusap. Sweet pa rin kami, pero doon nung nagsimula, nagkanda pisti-pisti na guys. Dahil yun na nga yung sabi ko sa inyo na may kaibigan siyang babae at gusto niya doong matulog sa bahay ng babae. So yun, nag-alboroto ako. Yun na yung time na naghiwalay kami. So marami din kaming ups and downs. Hindi po perfect ang relasyon namin ni Daniel. Kahit ngayon, nagkatampuhan pa rin kami. Ay, ako lang palang nagtatampo. Hindi pala siya. Naaway ko pa rin siya. So hindi po yan parehas ng fairy tale. Wala pong perfect na relasyon. Mga 2 days ata kaming naghiwalay noon. Grabe talaga ang iyak ko guys. At si Daniel din, iyak siya ng iyak. Pero after noon, humingi siya ng sorry, sinuyo-suyo niya ako, hindi niya daw makaya na mawala ako sa buhay niya, charot. And then, yun na, pabalik-balik na siya sa China. 2 weeks siyang magtatrabaho at magsasama kami doon sa hotel na pinagsistayan niya. And then, pagkatapos niyan, makukuha siya ng 2 weeks na bakasyon at doon na kami magsistay sa bahay namin doon sa China. Doon na yung bonding talaga namin dati na 2 weeks lang kaming magsama. Alam nyo ba, pagkatapos nung naghiwalay kami, nagpunta siya sa China at yun na yung time na nilutuan ko siya ng sinigang. So, makinig kayo ha, ito magluto lang talaga kayo ng sinigang dahil sinigang is the key. First time niyang nakakain nun at sobrang nagustuhan niya. So, napasabi siya no na, sabi niya pa na, if you will cook this again, I will make you my wife. So, sabi ko, sure ka? Hindi ko masyado yung sineryoso no, kay iniisip ko na, niloloko lang ako nito. So, sino ba naman ang maniwala ng dahil sa sinigang, pakasalan ka na agad? So, yun, planado na pala niya talaga no, na mag-propose na sa akin dahil sinabi niya na din sa nanay niya at sa mga kaibigan niya na gusto niya na akong pakasalan. Na nag-propose na siya guys, kakagising lang namin nun at nakahubad lahat ba? Nakahubad siya lahat. Hindi ko alam anong ginagawa niya. Patingin-tingin siya sa salamin ba? Ganun siya sa salamin ba? Tas nakaluhod ha? Sa salamin, nakahubad lahat talaga. Tapos, bila siya tumingin sa akin, sabi niya pa agad na, I want you to be in my life. Will you marry me? Tapos yung ano yan ba, nakabitay pa. Siyempre ako, grabe ang tawa ko. Hindi ako makapaniwala. No, nakabitay pa ba? Tapos anungin ka na, will you marry me? Hindi man lang siya nag-brep na muna. Grabe talaga na pagka-joke yun, oy. So yun na, sabi ko yes. Nakahubad din ako. Ang
Hanggang sa nag-stop na nga akong magtrabaho sa China at nag-process na ako ng mga kailangan kong papel para magbakasyon dito. So, una ko talagang ginawa, nagbakasyon ako dito guys dahil hindi ka naman pwede na magstay dito kung hindi ka nakapag ng exam, nakapag-take ng exam, or basta mas marami ang kailangan, no? So, kayo, kung nagbabalak kayo, mag-tourist na muna kayo ng 3 months. So, yun, 3 months kami nagsama ni Daniel. Yun yung time na gusto namin malaman kung ano kami sa isang bahay, ganun. At grabe yung pag-alaga ko kay Daniel. Kung anong pag-alaga ko ngayon kay Daniel, mas grabe pa yung pag-alaga ko noon sa kanya. Dahil para ibigin, pero nung nagkasal na kami, wala na, konti-konti na. Joke lang bitaw. At yun, alam nyo, ang pinakagusto ko kay Daniel guys, at pinagpapasalamat ko talaga na tanggap niya kung sino ako, tanggap niya yung anak ko, tanggap niya kung ano ang meron ako, at sobrang close nila ng anak ko guys. At nagpapasalamat ako na nagustuhan din siya ng anak ko, yung nagkakaintindihan talaga sila ba. Alam niyo ba, ang anak ko, sinasabihan ako na, ma, kung mag-uwi ka dito, isama mo si Kuya Daniel ha. Kung hindi kasama si Kuya Daniel, wag ka na lang mag-uwi. Ganun sila ka-close. Kaya, napagdaanan ko kasi yan dati na nagkaroon ako ng stepdad ba, tapos selosa, masyado ako, nagalit ako pag magkatabi ang nanay ko at yung stepfather ko, no. So, pasalamat ako na hindi ganyan ang anak ko, no. Babae din kasi ako at grabe ko kasi lusa. At sa wakas, nagawa ko din siya ng kunti lang ang guys na sinabi ko. Siguro mga ka-10 times lang siguro, no? So, ayan. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed today. Please like, please subscribe. Thank you!